So yung topic natin for today, it's all about cookies. So when you say cookies, ibig sabihin ng cookies, small cake. So cookies, small cake. We have 3 mixing method pagdating sa cookie production. Meron tayong sponge or double bowl. Sponge or double bowl. Tapos meron tayong creaming, parang parang dun sa quick bread production, meron tayong creaming method. Sponge method, creaming method. Tapos lastly, meron tayong one stage. One stage method. So yun yung niya. So yun yung 3 mixing method niya. So unahin natin i-discuss yung natin, chocolate chip cookies. So ang ingredients, ingredients 170 grams white sugar, 170 grams white sugar. Next, 170 grams ulit brown sugar naman. Brown sugar. Next, 260 grams butter. 160 grams butter. Next, 2 pieces of egg. 2 pieces of eggs. Next, 1 teaspoon vanilla extract. 1 teaspoon vanilla extract. Next, 370 grams bread flour. 270 grams bread flour. Meron pang bread flour sa bahay. 370. Next, 1 teaspoon of salt. 1 teaspoon of salt iodized. Next, 1 teaspoon of baking soda. 1 teaspoon of baking soda. Next, 170 grams of walnuts. Walnuts. 170. Ay! Tama, 170. Tapos, 340 grams ng chocolate chips. Sarap. So, ang gagamitin nating method is creaming method for this one. Ano muna tayo? Say natin. Discuss muna natin yung characteristics niya, ha? So, listen, when making cookies, hindi siya katulad ng yeast bread pag luto na. Matigas na, kaya mong makita, di ba? Yung luto na sa hindi. Pag yung muffins natin, di ba flat pa lang yon, liquid. Pag naluto, umaangat, tas matigas na pag naluto, di ba? Ang cookies, kakaiba. Pag naluto yan, malambot. Kaya yung iba, inaakala nila, Hindi pa luto. Hindi pa luto, oo. Ang gagawin nila, tutuloy nila yung pagluluto. Makulit nun, pag nasobrahan ng luto ang cookies, pag tumigis siya, sobrang tigas naman, gabato. Gabato. So, ang cookies kasi, ang ingredients niya, number 1, you have your sugar. You have your sugar ulit. Ang sugar, pag nainitan, ano nangyayari? Tumitigas. Naiinitan. Ay, Natutunaw. nagmemel. Nagmemel. Tama. Sugar caramel. Sugar caramelize. Good. Kakaintindihan tayo. Tapos pag natuyo. Kaso, ang makulit, pag ang asukal, natunaw, nag-caramelize, tapos lumamig ulit, ano nangyayari? Titigas. Crystal. Titigas. Candy Yun. na. So, ang tawag naman doon, Crystal. nagki-crystallize naman siya. Kakaintindihan? O, next. Meron tayong butter. Butter, pag nainitan, natutunaw. Pag nalamigan, titigas. Itong dalawang bagay na to, pag sasama-samahin natin, ipapasok natin sa loob ng oven, ang mangyayari, sabay-sabayan, matutunaw. Tapos meron ka pang tsokolate. Ano mangyayari pag nainitan ng tsokolate? Tunaw din.
Tapos, ang gamit mo lang para hindi sila matunaw, Flour. flour. Ano mas marami? Asukal o harina? Sila. Ano? Sukal. Yung mga suka. Ang harina, pag naluto, nagko-coagulate. Tumitigas. Ang problem nun, Puro. yung balancing nito. Gagamit tayo ng asukal na puti, gagamit tayo ng asukal na brown. Question, bakit dalawang asukal pang magkaiba? Ah, Bakit? Ba't kailangan magkaiba pa yung asukal? Ito kasing dalawang asukal na to, meron silang characteristics, ha? Number 1, ang pagkakapareho nila, pareho silang pampatamis. Kaso, even though pareho silang pampatamis, magkaiba sila ng lasa. Kakaintindihan? Next. Itong asukal na to, pag nainitan, nagme-melt. Pag nalamigan, nagki-crystallize. Solid. Ito naman to, asukal na to, pag nag-melt, tunaw. Kaso the problem is, pag nalamigan to, hindi siya ganong nagki-crystallize. Hindi ganong kasing bilis katulad nito. Secondly, pag ito nag-melt, ang tendency niya, water, what happens to water? Pagmari, magpapatawa ko ng tubig dito. Tapos babalikan natin after mga 3 hours, what happens sa water? Evaporate yun na. Water tends to evaporate. Ito naman, since meron siyang molasses, ang tendency niya naman, it tends to absorb moisture galing sa galing sa hangin. Ito yung ng cookies. Kung naranasan nyo na, pandesal, iwanan mo sa ibabaw ng lamesa, iwanan mo for 6 hours, ano mangyayari sa pandesal? Natigas. Cookies, iwanan mo sa ibabaw ng lamesa, balikan mo for 6 hours, ano nangyayari? Natigas. Tumitigas ba? O lumalambot? Ay, lumalambot pala. Lumalambot. It's because ang cookies, meron siyang brown sugar, meron siyang honey. Ang tendency ng dalawang ingredient na yon, it tends to absorb moisture na nasa hangin. Kaya ang tendency, pag napabayaan mo sa hangin, absorb sila ng moisture, kaya at the end, magiging sagi yung cookies mo. Nakakaintindihan? Yun yung effect nung ingredient na brown sugar. Secondly, kaya mong kontrolin yung texture ng cookies natin. Di ba may mga cookies na crunchy, may mga cookies na chewy, tama ba? Yes. May mga cookies na soft. Ito lang yon. Kung gusto mo ang kalabasan ng cookies mo is crispy, gamit ka ng asukal, purong puti. Kung gusto mong balance lang, medyo crispy, tapos at the end, medyo soft, ang gamitin mo, balance. Equal sila. Puti, tapos meron kang brown. Kung ang gusto mo naman, soft, tapos chewy, mangata, tanggalin mo to, puro brown lang yung gamitin mo. Nakakaintindihan? So, yun yung pag-control ng natin, ng cookies natin. So, creaming method yung gagamitin natin. So, itong gagawin natin na to, popular, kahit saan ka hotel magpunta, hindi nawawala yung chocolate chip cookies. Pag mga westerners, pag mga foreigner ang bisita, lagi order yan paggabi. Cookies together with 1 glass of milk. Pangpatulog nila palagi yan paggabi. O kaya while watching yung TV, late night, pagkatapos magtrabaho, laging yan ang tinitira nila. Ganyang kalalaking chocolate chip cookies, tapos isang baso ng ng gatas, fresh milk. So, matik na yun. Kaya pag na-duty ka sa hotel ng gabi, diba? Tapos merong room order or room Para service, mag-milk puro yan, ganun chocolate. karaniwan yung puro cookies tsaka milk yung Chocolate. order nila. Sabi ko lang talaga siya kalaki. Oh, pag mga ganyan. Ganyang kalaki. Tapos meron naman coffee table na cookies, ganyan naman siyang kaliliit. Pero korte lang yun. Pero pagdating sa mixing method, pare-pareho lang siya. Ang kinaganda ng cookies, you can make it ahead of time. Baga, titimplahin ko ngayon, pwede kong iwanan sa freezer, parang ice cream. Tapos kung kailan ko gustong i-bake, i-scoop mo lang, lagay mo lang sa lalagyan, bake lang ng bake yun. Pag naubos, wala kang ginagawa, timplahin mo ulit, iwan mo sa freezer, then you can scoop it at a time lang. Walang problema yon. Kasi yung leavening agent, baking powder, baking soda, pag ginamit mo, tas nalamigan siya sa loob ng ref, nagiging stagnant siya, hindi siya gumagana. By the time na mainitan lang siya, saka lang magiging activate, saka lang lalaki yun. Kakaintindihan?
So, balancing act pagdating sa cookies, medyo delicate to. Kaya dapat intindihin niyo yung paggawa. Kasi meron itong tinatawag na spread. Yung pag sinabi mong spread, hindi siya yung palaman, Yung habang niluluto siya sa loob ng oven, yung pagkalat niya. So, yun ang kinokontrol natin. Para, So, number 1, gagamit tayo ng, flour. Creaming method to. So, creaming method, almost similar siya. Actually, kapareho siya nung nung creaming method pagdating sa quick bread production. So, kung natatandaan nyo pa yung creaming method, nakabawas na kayo ng trabaho. Ulit na notes mo. So, first intention, yung flour natin, together with the leavening agent, isi-sift natin 3 times. First step pala muna, mise en place. Second step, double check your ingredients. Lagi nyo nang gawin yun. So, first, I have my baking soda ba to? Ano nakasulat dyan? Baking soda. Mimix ko sa flour. Then, isisip natin siya 3 times. So, ang intention ulit, mawala yung lumps, mawala yung physical contaminants. Then, 2, evenly distribute yung leavening agent natin. Halong-halo. Pag OJT kayo, hotel, commonly ito, una palaging itinuturo, tagagawa ka ng cookies. Tagatimbang ka muna, tapos gawa-gawa ka ng cookies. Yung cute-cutan mo. Pag mapapagkatiwalaan ka na, yun, tsaka kapag gagawin ng yeast bread products. Kasi mas takaw sa blend So, madali lang siya Basta sinunod mo yung ingredients, then you know how to use the oven, kaya mong maglabas on time, maluluto mo ng tama palagi ito. Kaso hindi siya pwedeng lutuin sa oven toaster, yung mga nagsusubok na gumawa. Secondly, pag sa internet nyo kukunin yung recipe, pag hindi mo naiintindihan kung paano siya lutuin, commonly, mapapansin mo yung cookies mo, kalat na kalat dito. Ayaw niyang maluto ng maayos. I-explain natin bakit. So after sifting this 1 3 times, gawin natin yung creaming method natin. So, when you say creaming method, parang dun sa quick bread production, you always start with sugar, egg, tapos butter. Ayan lang yun. So, I have here my 2 pieces of egg, brown sugar, white sugar, tapos yung butter natin. So, dapat medyo soften. So, kasi mahihirapan kayong i-combine sila pag frozen. Matigas. So, pag sinabing creaming method, ganun lang palagi ang umpisa nun. Sift mo yung flour 3 times together with the leavening agent, itlog, butter, asukal. Pag walang butter, ang nakalagay oil yung kasama niya. Dahil hindi yan. So, bakit yun palaging tatlo magkakasama? Kasi wala pang gluten na madidevelop dito Ang intention mo, initial dilution, ma-dilute muna yung asukal mo, matunaw muna. Kasi pag hinalo mo ng hinalo, tapos kasama na yung harina, ang tendency niya, matutunaw nga siya, aso, madidevelop naman yung yung gluten mo. So, pag niluto mo naman siya, gabato yung tigas ng cookies.
Sir, pag yung butter po soften, lilitan namin yung sizes niya. Oo, parang Hindi, ang ginawa ko kasi, kaya frozen kasi to eh. Kaya ako pinakat na maliliit para mas madali siyang matunaw. Kasi pag blow ko siya, mas concentrated yung lamig niya, mas matagal siyang mag-melt. Pag hiwa-hiwalay siya, mas maliliit, mas maraming tinatamaan na surface, mas madali siyang uminit. Diba? Pero sir, pag nasa room temperature naman yung butter, okay lang na kahit isang buo na lang ilagay dyan kasama yung sugar. Oo, okay lang. Ha? Nagdadrugs ka na naman. Sabi sa'yo, pasok-pasok yun eh. Clarified, ibig sabihin nun, minelt mo, tsaka mo pinaghiwalay yung protein content sa mantika, di ba? Pangatwiranan mo nga yung tropa mo. Tigas na, mabilis yan. Basta pag frozen na, tsaka lang. Konting ano lang, konting tiyaga lang, kasi medyo ano eh, frozen pa, frozen. Frozen. So kung gagamit kayo nung mixer natin, ang agitator na gagamitin nyo, yung paddle. Paddle. Di ba last time ginamit natin, May paddle time na, sir. may paddle nga. Basta pag dough ginagawa mo, hook. Pag cookies, paddle. Pag mag incorporate ka ng air sa pagkain, tulad ng egg whites, gagawa ka ng frosting, gagawa ka ng icing, whisk naman yung gamit mo. Pero ngayon, mano-mano kayo palagi. Masaya. Mahirap din. Yun nga yung binabayaran din yung hirap eh. I don't. Para pagkatapos ng SEM, magaling na kayo mag-ano. Mag-whisk na. May sistema na yung hagod. Hindi na bara-bara. Pabilisan, sir. Pabilisan. Yan. So, magaling ka pag ganyan. Lagi ka naman late. Kaya tinuturuan mo pa Ganyang ako, ha? usapan, bastos ka. So, intention natin, thoroughly distributed yung ano. Hindi mo na kayang makilala kung ano yung butter dun sa asukal, sa itlog. Medyo mahihirapan ka lang pag medyo frozen yung butter mo. Halo-halo lang. Hindi kailangan pinabayaan muna natin kung saan yung May nagreklamo sa aking bata dati, sir, may mali po yata. Bumibigat yung ano, bumibigat yung wireless. Hindi yung wireless yung bumibigat, nangangawit ka, kaya bumabagal. Seryoso kasi, no? Bango. Ayun, good. So, once na na-mix na natin, yung mga natitirang wet ingredient, pwede mo nang ihalo. Vanilla. Tapos yung kung merong cinnamon powder, salt, pwede mo na lang ihalo rito. Kung may mga spices na, Included. so usually cinnamon lang naman yon, nutmeg. Yun lang. Sometimes kung medyo specialty shop, gumagamit ng cardamom, what else? Alin? Essences na pag mga spice, yun yung ko. Yung chocolate chips and mint, yun. Mas concentrated kasi siya eh. Ating salt.
So once na naisama mo na yon, kung meron mga herbs and spices, salt, nakahalo na, then ito na yung ano natin, flour. Then using yung ano natin, rubber spatula, o kaya ito para matatag-tatag, pero ito na lang para totally scrape siya, simot na simot. So incorporate lang natin. Nga pala, next time baka mag-lab tayo, ay kayo na gagawa, tapos pinipilit yung ano sir, nakakita ko po kasi sa TV, yung cookies, buong-buo pa po yung cases niya. Hindi po natin magagawa yon. Kasi isasalang natin siya sa oven, technically, mag-melt talaga to. If you want, punasan mo na lang ng ng simple syrup, pagluto na, tsaka mo budburan. Yun, para hirutan talaga siya. Pero if you're expecting na ilalagay mo sa ibabaw, ibe-bake natin, tapos paglabas niya, ganito pa rin yung itsura niya. Hindi ako si Kristo, hindi ako nagmimilagro. Sa TV lang nangyayari yun, tsaka sa mga ads. Iba sir, pag kunwari di nilagyan ng chocolate chip, parang iba na yung tawag dyan. Yung blondie ba yun, sir? Yung blondie daw na brownies ba yun? Cookies to Wala tayo sa, hindi pa tayo sa ano. Ano ko Kapogi, Gabe. So ito, gagawin natin, basta pang toppings basta pang toppings. Mani, tsokolate, laging at the end siya inihahalo. Pag na-mix mo na thoroughly yung flour, saka yung ikinrim mo. So, pagdating sa nuts, maraming variation. We have almonds, we have walnuts, we have peanuts, etc. etc. Walang problema yon, wala tayong pagtatalunan doon. Malagay lang. Lagay ulit siya. Okay pa ba yan? Sir, pwede halo dyan yung nips. Ha? Nips. Oh, kaso ang problem, pag hinalo mo yung nips, Magka-crack. magkakarak, tas kuwakalat yung kulay niya. Hindi siya poging-pogi na nips pa rin yung itsura. Pero kung lasa, makakain mo yun, walang problema yun. Sarap! Ano pa lang yung pwede ilagay mo? Pwede mo ilagay dyan yung bahay. Ang bango nga eh. Alam ko So kung ako yung gagawin ko siya ahead of time, tapos ilalagay ko na siya sa freezer. Freezer. Tapos, after 6 hours, tsaka ko pa lang siya i-scoop, tsaka ko pa lang siya i-bake. Nagkakaintindihan? Listen. Ito yung kaya siya i-chinichill, ganito kasi yun. Kunwari ngayon, i-bake natin agad, nakapatong siya rito. Kunwari. So yung cookies natin, room temperature. Pag nainitan siya, ang tendency ng mga ingredients na yon mag-melt. Nagkakaintindihan? Kaya ang mangyayari, meron tayong spread na tinatawag. Automatic, kung ganyan siya, bilog, nag-start, mag-i-spread bigla yun. Makikita mo siya dun sa baking sheet mo after 12 minutes, kalat na siya, wala siyang korte. Ang purpose, kaya natin pinapalamig, para meron siyang hawak na lamig. Nakuha? Yung hawak niyang cold na yon, once na merong nag-penetrate na heat, ang tendency, hindi siya ganun kabilis matunaw. Merong nagka-counter ng init. Kaya before pa siya mag-melt, before pa siya mag-spread, yung outer part niya na may harina, nag-coagulate na yon, nag-solidify na. Kaya mag-melt man siya, mag-spread man siya, sapat lang yung tunaw niya. Kaya doon natin nakukuha yung cookies na kakilala nyo. Ang cookies, it always start na bilog. Yan. Frozen Since next meeting, we do not have enough time na i-chill siya for 6 hours. Then, tsaka natin siya isasalang sa oven. Di ba, kalokohan yun. 3 hours lang tayo Dito ko na lang natutunan mag-magic sa JR Lalagyan natin ng counterpart. Lalagyan natin siya ng another ingredients para bumilis yung coagulation ng protein. Ang source ng protein natin is harina. Harina, pag nainitan, nagsosolidify. So, magdadagdag tayo ng 4 tablespoon ng bread flour. Imimix natin para kahit wala siyang chilling process, automatic,
masusukat natin, maibe-bake natin siya sa loob ng oven. Hindi rin ganun kabilis yung spread niya. Nagkakaintindihan? Pakahiram ng bread flour. 4 tablespoons. O, 1. Hindi talaga kasali yan. Ngayon lang. Sir, ngayon lang gagawin yan, sir. Pero traditionally, chilled muna bago. Tapos hindi na siya lalagyan ng ganyan, sir. 3. Ha? Hindi siya lalagyan ng ganyan bread flour. Pag hindi piprese. Pag hindi pipi-freezer, lalagyan mo. Pag ipi-freezer mo, no need to put. Ito naman yung, itong nilalagay natin, siya naman yung magka-counter dun sa ano, sa pagtunaw ng asukal, ng butter, para ano. Pero sir, ganun pa rin yung texture ng cookie pagkatapos, no? Yung texture, wala naman pinagbago ng konti. Ilelesan mo lang ng konti yung cooking time niya rather than dun sa ano. Hindi naman po, bread flour. All-purpose. All-purpose na lang. So this one, pwede na siyang kainin agad eh, kahit di mo na i-bake. Parang ano lang. Cookie dough. Sakto. Pagkain ng mga dugong bugaw. Ay, kalahati lang pala yung ano nito, no? Diba? Dagdagan nyo ba ng 3, guys? Total of 7. Hindi, sa 1/3 ko kasi lagi i-divide yung ano eh. Yung formula. Ngayon, kalahati pala. 7 tablespoons. Sakto yan, 7 tablespoon. 7 ha? Madali siya, no? Kasi konti ingredients, kaso mahal. Mahal na daw. Walnut. Okay lang. Ayan. Para saan yan, sir? Alin? Mamaya, magdo-double broiler ako. Kala ko may milk. Sarap eh. Sarap. Sarap talaga, masarap. Tawag dito. Momo. Habang ano, Jisen. Ay guys nga pala, pag nagbe-bake kayo, avoid yung ano, bukas ng oven. Kasi ang nakakaluto sa pagkain, yung mainit na hangin. Yung mainit na hangin na yun, once na binubuksan mo yung oven, lumalabas yun. Nababawasan yung temp ng oven natin. Kaya minsan nagtataka kayo, sir, bakit ganun? Di naluluto yung niluluto namin. Bukas ka ng bukas eh. So, nag-recover. Same thing dun sa rep. Sir, hindi po lumalamig yung rep namin. Ayaw, bukas ka ng bukas, mayat-mayat, chine-check up mo. Wala namang nanakaw niyan eh. Pangalanan nyo na lang. Nagkakaintindihan? Yes. So ngayon, bago natin siya isalang, i-chill natin ng konti. Sabay-sabay natin siyang ipapan. I-discuss ko mamaya yung mga panning methods pagdating sa cookies eh. Marami-rami kayong aaralin. Sarap talaga oh. May classic agad kayo, di ba? Pagkarapo. Klase. Bacon. Corny naman. Si Lorna lang. Okay, pag may klase kayo, pwede agad umano. Pwede agad umalis. Kwento ko na lang sa inyo yung lasa next meeting. Ganun yung lasa nun, masarap. Talagay doon sa freezer. Pero may sinasabing, sir, oh. Lalagyan ng dust, tapos katulad nung ginawa natin sa crinkles, patong, tapos i-bake natin siya for Idadust rin sa Oo, idadust. Dito lang lagyan ng ganun. Sir, ilang tablespoon? Dust na lang makadust. Dust lang, dust. Sir, pwede i-scoop to?
biyahe nila. Kinabahan. Basan eh. Ito yung spoon. Ilang minutes? Pwede mag-go din sa inyo. Ano yun guys? Taga-ano ka? Taga-hugas ka ng pinggan. Saan yan? Saan yan? Ibarra. Ha? Saan yung sa... Bilog talaga cookies natin. Kasi magsispread rin naman. Taga-hugas ano? Pag nag-audio ko siya. Sir, di ba sabi ko? Kung fake open. Bala ka. Pag si Ma'am Apple Pro, hindi kayo papayagan. Yun, legit. Uy, tara na. Crinkles. Crinkles muna tayo. Winwell. Palagay nga. Ano na tayo yan? Winkles. Crinkles. Crinkles. Cream. Cream tapos. Crinkles. K-R-I-N-G-L-E-S. Oh. Ano kasi? Ay, sorry. Uy, may dadaan si... Ano itong living age? Pero nga naman. Yung... Hindi ako mahilig sa crinkles, pero ang daming sarap na sarap sa crinkles. Ewan ko bakit. Yun, gutom na gutom. Hindi po ako makain. Oh, ingredients. Method 1 stage. May sistema ka na. Method muna bago ingredients, ha? 1 stage method. Oh, pay attention kasi mahirap tong ano to eh. So, 1 stage method. So, you will be needing ilan po? 375 grams of all-purpose flour. 375 grams of all-purpose flour. Next, 7.5 grams ng baking powder. 7.5 grams of baking powder. Baby. Hirap naman bawasan ito. 275 divided by 2. Ano yun? Nabobo ka bigla eh. 7.5. Ano? 187.5. Siguraduhin natin para sure boy. 137.5. Napakahusay! 187. 137. 275. 275. Divided by 2, 137.5. Tapos 4 na pirasong egg. 4 na pirasong itlog. Ano yun, sir? Cocoa powder. Sarap ng cookies eh. Hoy, walang kain nung galing palengke ah. Grams to. O grams, chocolate powder. Cocoa powder. Pwede na rin. 137.5 na cocoa powder. Tapos 4 pieces ng egg. Ano ngayon? 4 pieces ng egg. Tapos 150 ml ng 150 grams ng butter. 150 grams ng butter. Okay na? O tapos sugar 400 grams. Sir, ano kung sugar? White. Next, salt 5 grams. 5 gramo salt iodized. Tapos 1 tablespoon ng vanilla. Tapos powder sugar, lagyan ng note for dusting. Meron ako powder sugar sa mga. Powder sugar for dusting. Baka sumablay. Powder sugar. Saan yung powder sugar? Meron pa dyan. Ah, meron pa ba? Ganyan lang, for dusting yan ah.
Or dusting lang? Oo, marami pa. Isang box. Powdered sugar. Buka na nga. Malaki lang. Okay lang. Ilan natin? 4, 5, 6. Okay. Listen, guys. So, one stage lang, di ba? So, we have our flour. Then, we have our, ano to, baking soda, baking powder. Baking powder, sama. Mise en place, tapos Mix and plus, tapos double check your ingredients. Ganun ulit. Matik na yun. Tapos, lahat ng powder ingredients, baking powder, baking soda, flour, tapos together with the cocoa powder or chocolate powder, sift nyo 3 times. Baking powder, harina, saka yung cocoa powder natin. Sift 3 times, sama-sama. Except sugar. No? Kasi hindi rin siya tatago sa, ano eh, sa sieve. Para tayo naglokohan nun. May meto na yung sugar eh. Moving na. Bango. Hindi, may coco daw talaga. Sinaluan ko pala daw. Ewan ko kasi. Sabi niyo kasi, isa lang yun. Hindi, may tinanungan ako. Sabi, isa lang. Bata ako dito pagka ako. O, makinig. So, ano ah. So, ang natitira nating ingredients, so meron tayong magkakasama cocoa powder, leavening agent, tapos yung flour, tapos meron tayong sugar, we have our vanilla, we have our salt, we have our butter, then we have our eggs. Anong method? One stage. Kaya siya tinawag na one stage. Ang ibig sabihin lang nun, lahat ng ingredients, pagsama-samahin mo lang. Ganun? Oh, one stage. Mahirap yan. Walang kahirap-hirap, di ba? Pero sa akin, para iwas sablay, pag may nakita agad ako na ano, natawag dito, pag may nakita agad ako na butter, itlog, tsaka asukal, ang ginagawa ko palagi, kinikream ko muna para mas sureball. On the Kasi same side. mas tunaw yung sugar, mas nakapag-incorporate ka ng hangin, mas softer yung ano mo. Then when you add yung ano mo, Flour. source ng gluten, yung flour mo, tawag dito, hindi siya ganun katigas. Nagkakaintindihan? Yung sa akin lang naman yun. Kaso, there are some cookies na ano eh, kailangan mong matigas. For example, yung gingerbread man, yung cinnamon na ano, yon. Kaya ang ginagawa nila, one stage, kasi obligado kang mag-knead ng mag-knead. Halo ka ng halo para evenly distributed. Yung pag-knead mong yon, nadidevelop yung gluten niya, titigas. Kasi ang final product mo, ang kailangan niya, matigas talaga. Nagkakaintindihan? O, gawin natin yung one stage para ano, hindi ko na gagawin yung pinaggagawa ko. Crinkles kasi, di ba, supposed to be, dapat, ano yan, medyo soft. Mas malambot, mas nakakatawang kainin eh, di ba? Pero gawin natin yung one stage para hindi kayo malito. So, add ko yung butter. Oh, 1
one stage. Basta lapag mo lahat. Basta nasip mo yung basta sinip mo yung harina, baking powder, baking soda. Ubus na lang lahat yan. Rock and roll. Walang kahirap-hirap. Trabahong bata. Madalas ko tong ipagawa sa bata, summer. Yung mga summer class ng bata. Kasi iwas sablay. Basta. Gago. Stop. Ang basag ka na naman. Masaya ka na, nakasakit ka na naman. Kaya pag bumagsak ka, huwag ka na talaga magtataka. Kapay tayo dyan. Kinuweltahan eh. Mapagtanim pa naman ako ng galit. Lagot. Dataylo. Nariya ka dyan. Oo nga, nakakabwisit na. Nakakabobo lang, ang tagal haluin. Mas may pagsamahan yung masarap pa yung cream kaysa yun. Guys, if you want to use your hands, Pwede. pwede naman. Yun. Basta Hugas. hugas-hugas tayo. Hugas tayo. Hindi nakatiis. Wala, hindi ko pa pala nagugas kanina sir. Hugas naman. Galing maghugas palagi. Nakasanayan mo na yun. Nice. Ano pa tayo nagkakatikiman, di ba? Sa is. Spirit pa lang, nagtitikiman na tayo eh. Parang bago pa kayo ng bago ah. Pag nagpatikim ka at saka tumikim ka, enjoy mo na lang. Huwag ka lang magsalita. Sasabit pa tayo eh. Oh, enjoy mo na lang. Just have one of the pleasures. Bigyan na. Pato ng babasahin lang. Pero yun ang yan. Gusto ko kung Binibenta ng mga Rubik's pa yun. Sarap. Ang bango. anong amoy eh. Tamis mo. Ganyan pala pwede mo nakainin. Kaya powder sugar. Half lang. Kalahati niyan. Yun. Kamay na lang natin. Gusto yan isa. Sir, may nakikamis na hyper yung mga Hershey's powder. Pwede yun. Oo. Chinga. Masarap yun. Papatay nga muna. Patay ka lang doon. Nakuha. Ang dali naman, di ba? This one, no need to chill. Bebake na natin agad to. Sumulong. Wala kayong klase. Napatagal ko talaga, para eh. Saktong alas 12. Kwentuhan muna tayo. Maya. So, labas eh. Pwede naman magkwentuhan muna eh. Masyado akong seryoso eh. Ano yung weighing scale? Sarap siya. Sino? Nakawala ba sabi ng trip? Nakawala to sir. Oo. Gano'ng kalaki yung trip nyo? 50 grams? 50 grams, sir. 40 para marami, sir. Ilan ba tayo? 30 na lang, sir. 50 grams para lahat makakain. 25 na. 50 grams. Dalawa. Sabi ko tikim, pero hindi naman tayo ganun kahirap para mag 25 grams. Mayaman tayo. 50 grams, tapos you make bilog-bilog lang. At hindi naman siya hinahandling na. Baka masyado kang maging sarap. Nag-gano ka na. Baka masyado kang gumaling sa Eastwood eh.
Tapos, papaikutin mo lang siya. Yun. Salagay mo rito. Ang mangyayari, yung sugar magme-melt. Diba? Tapos, yung ano mo, leavening agent, magre-react. Pag nag-react siya, dun mo makikita yung crack-crack niya. So, ganun yun. Crack. Ang problema nito, naninikit. Gagamit tayo ng baking paper para madaling tanggalin. So, pag nag-stick, baking paper. So ito, pag na-bake nyo, ilagay nyo sa garapon, kaya niyang tumagal mga 15 days, di ba? Meron kang maliit na garapon dun sa kwarto, may lamang cookies, di ba? Habang nag-aantay. Ikaw na, mayaman, impacto ka. Hindi, may ganun ako sa bahay. Ang problema, kada dumadalaw yung mga pamangking ko, pati yung bote nawawala. Ganun silang kababait. Okay, pagulong. Patulong naman. Hugas. Ang selan, mahirap na, baka may hepa ka. May vaccine ka na ba? Kompleto na yan. Phobia na. Yun. Lasang tadi. Sir, yung ganito kay Magkakalayo. Kasi nag-i-spread siya, di ba? May hepa ako. Ang dami Sarap. Kung may klase kayo, okay lang. Kahit ako na mag-ugas mamaya. Tatakas na lang ako eh. Ano lang, prediction. Hindi, sa akin naman, baka lang naman. Wala. Siri. Chances are. Siya pwede. Wala eh, boss. Nakalimutan ko eh. Kulang sa tulog eh. Damihan niya yung powdered sugar niya. Sir, pwede kami tumulong, sir. Sige. Ang bilis. Hugas. Ako, hugas ako Sige. Binibilisan mo naman, pinapatagal ko nga eh. Kaya pala eh. Kaya nga dinaramdam ko yung pagtitimbang sa pagsusukat eh. Tulong na rin para mabilis. Wala ba kayong klase? Wala Ba't nagkaklase na kayo ngayon eh? Ay, sayang. Dos pa, sir. Ang daming nagugutom. Lazy lo, sayang. Dapat daw, bilog na bilog. May tour sila kami. Lord na. Tunog na bandera yun ah. Ito yun, no? Si permanan niya. Si Lorna. Si may Lorna. Si Adalyn. Sa? Oo, pwede yan. Pag sumablay, sorry. Wala pa nang babayaran sa Wala ulang. yung ibang baking sheet ng individual dito. Pero ba? Lahat ng content gagawin natin sa debate. Closings lang. Kami. Sakay tayo magpapaduguan ng bilang. Buha ka pa, dali. Ah. Parchment paper. After na. Kita mo. Bread. Dito naman, oh. Dun, napag... Wala kami, kulat namin eh. Yung nakabigay pa lang ginawa namin eh. Ay, sir. Ito, tatlo pa. Ay, tatlo pa daw. Daddy. Tatlo pa daw.
Kain. Mga Riga pala, Hazel, mamaya bibilaan lang. Padiri ka naman lang. Joke lang. Pero, Damihan niyo yung powder. Ganun din na lang eh. no? nadali mo. Para mabilis. Binabagalan eh. Push mo yan, te. Sige. Sa kanya na daw yan. Ngayon, Sige, papantayin natin. Dapat tagto 2 inches yung layo. Baby, malalaglag. pag ano, pahala ka. Bali, 5 minutes yung na... Ang history niyan, cake talaga yan eh. Kaso yung gumawa, sumablay siya. She forgot putting in nakalimutan niyang maglagay ng leavening agent. Baking powder, baking soda. Kaya ang nangyari, hindi umalsa yung cake niya supposed to be mataas, bansot lang. Eh ang problem, because of the ingredients, marami siyang natimpla na. So instead of throwing it, she tried selling yung brownies niya. She tried selling yung sumablay na cake. Doon na-develop yung brownies natin. Ano sa mag-black na cake lang pala? Lumakas to yun, yung 60s eh. Kasi inaluan ng marijuana. Alam? Saan nag-originate ng brownie? Ay, hindi ko alam. Pero yung folklore ng kwentuhan, yun daw, sablay na cake. Sablay na chocolate cake. Pero sumikat siya ng 60s kasi hinahaluan nila ng marijuana. Para hindi, di ba supposed to be ang marijuana, hinihit-hit lang. So takaw huli ka pag may usok. Kaya hinalo nila sa brownies, pareho yung tama, sing-saya, pero hindi sing-amoy. Until now, meron ganun. Sa school na pinagtuturuan ko, may nahuli kong estudyante. Brownies kami, kaya pala tawa ng tawa yung katarantado. Ang mahirap sa marijuana kasi, kung nagsasabo ka, matter ng 1 month, tanggal na yung tama. Kumbaga, pwede ka na magpa-check up, hindi siya detectable. Ang marijuana, 6 months, yun yung kapit sa dugo mo nun, 6 na buwan. So, Ay, alam na. kaya tigilan mo na yan, boss. Dyan. Ang malupit yung yung second, yung chain na tumitira. Hindi ka nga tumitira pero tropa mo umihit-hit. Nalalakap, ganun din ang tama nun. Sir, ilang minutes i-bake yun? Ha? Ilang minutes? 10 lang, 10 minutes. Ang boet! Olas, brownies. Space cake daw yun, space cake. Eh di ano na lang, sponge, double bowl. Ha? Sponge. Sponge siya lang matitira eh. Sponge pogi. Yung yung choco chip, ilang minutes yung binit? 10 minutes lang yata. Sabi ko. Ay, chocolate chip. Ang happy yan. Kanina pa pinapapagod. Ay, sarap. Kanina pa pinapapagod. Bago to. Sarap niyan. Kanina pa pinapapagod. Pinaplan. Aba, busog ka. Grabe yan. Ano ba yung happy? Racist. Kasi, sabi niya, Ayos ko nga eh. Lagay niyo na kaya. Ano yun? Ano ba yan? Lagay mo. Wala, hindi ko alam. Ay, dito na. Ano history na trade? Ituturo ko sa ibang section. Dali. Sabi ni Damasco. Ayon kay Damasco, yung history ko ng trade is,
eggs to? Gawing apat. Sir Pengi. Nasa YouTube ka ba? Wala mo yung mukha. Gawin natin apat, sir. Ilan sa 60 yun? Sir. 300 divided Ilang by minutes na yung ano? Sir, Ay, yung choco chip, di ba mga pala, inano, niluluto. 6. 3.5 po, sir. Ayaw, anim. Kaya, pati mo na. Kailan ba tayo magkailang ng ganyan, sir? After nung ano? After ng training. Ay, midterm exam. Brownies, guys. Ingredients. Number 1. So, number 1, unsweetened chocolate. Ito. Ilan yun? 225. Grams. Sweetened chocolate. Ito, itsura na. Ano? 125. Next, butter. 330 grams. Tapos, eggs. 330 din. Grams. Diba yung eggs, 330 grams. If you want to know kung ilang pieces, so estimated, ang isang itlog, 60 grams yan. Pag tinanggal mo yung shell, 50 grams siya. So do the math. Divided by 50 na lang. Ilang ano? Then sugar, 625. Ay, 675, sorry. 675 grams ng sugar white. Next, salt, 7 grams. Next, vanilla, 15 ml. Vanilla, 15 ml. Tapos cake flour, 225 grams. Cake flour. 225. Tapos sa nuts, 225. You can use whatever nuts that you want. Pwedeng kang mag-walnut, pwede kang mag-pecan, pwede kang mani. Tagaraya. Pero pareho rin naman eh. Sarap din. Next. Mga pogi, yung baking sheet natin, ito, yung flat baking sheet. Pag may gilid, baking Baking pan. pan. So, ilalayin nyo siya ng ng, tawag dito, baking pan. paper. Kasi ang tendency niya, high in sugar, mag-i-stick talaga yan. So, para ma-bake natin na maganda, matanggal natin ng maganda, mahati natin ng maayos, poging-pogi. So, first, walang ano to na boss, walang leavening agent. Sakto nga sa istorya, wala siyang leavening agent. Okay. Istorya dito ba sa ang hirap pang natiranan ng istorya niya eh. Hirap ikwento eh. Negrong nagpulbos. Madadali tayo nun, may butas agad yung kwento natin. Meron tayo bigay. Negrong nagpulbos. Pero yun na daw yun. O, game. Alisin. So, yung egg yolk, isa-separate natin. Ha? So, kukunin natin yung egg yolk, kukunin natin yung egg white. So, be sure yung egg white nyo, malinis. Meaning, walang halong shell, walang halong egg yolk, tapos yung lalagyan nyo, walang halong water. Nako ha, di ba ganito kayong mag-separate ng ano? Yeah. Egg. Deng. Good. Tapos, sa gito. Alisin. Guys, pag sa trabaho nyo ginawa yon, tapos mga 6 na tray yung paghihiwalayin nyo, tapos nyo bukas na. Ha? Proper way to do, separate bowl, crack, tapos using your hands, baka makunin. Mas mabilis, hindi ka na naggagaganan, ha? Pwede yun. Siyempre, maghuhugas ka ng kamay. Kasi pag yung mamanu-manuhin mo, ang tagal, abutin ka ng siyam-siyam.
Alam na. So, masarap pinapagawa nito palagi, OJT. OJT, gawin mo to, pag hiwalay mo yung itlog. Kita, mamaya uwian na siya, itlog pa rin yung hawak niya. Unmeasured. Masarap mang alila ng mga OJT, lalo pag tanga. Di ba? Tama naman eh. Ba't walang OJT sa inyo? O, di ba? Uutusan mo lang, taga-punas-punas. Yung maging busy lang siya. Yung maramdaman niya lang importante siya, no? Okay na sa kanya yun. Bobo naman eh. Inaaway eh. Ay, sarap. Kasi ko last time okay na. At tropa lang yun eh. OJT nga ako dun. Ano ko ah? So listen, ang intention natin, i-whip natin yung ano natin, yung egg whites. Intention, di ba pag sinabing whip, we tend to incorporate air into food. Papasukan natin siya ng hangin. Kasi in cake making, mga pogi, yung natrap na hangin dito, pag nainitan siya sa oven, ang tendency niya always to push up. So nakakatulong siya sa paglibin. Kahit pa, di ba yung brownies, hindi naman siksik na siksik yun? Kahit paano meron siyang air bubbles. So yung ano, yung tawag dito, Egg yung air na matatrap dito sa egg whites natin, so yun yung mag-help para mag-leaven siya ng konti. Kakaintindihan? Hindi tayo gumamit ng ano. Sarap kasi nung mani. Hindi naman tayo nagmamadali, di ba? 10:30. Hindi tayo gumamit ng baking powder, hindi tayo gumamit ng baking soda, hindi tayo gumamit ng yeast. Pero kahit pa paano mag-leaven siya. It's because dun sa egg white. Oh guys, Ay, ganyan. ito lang ha. Tama. Ganyan ka po. Oh, ginawa lang natin siyang foamy. Hindi siya magso-soft picks, hindi siya magta-top picks kasi wala naman siyang halong asukal. Cream of heart. So guys, hindi ito icing. Whip egg white lang to. Pag sinabi mong icing, yung asukal niluto mo, inihalo mo rin sa egg white. Ang itlog po kasi may salmonella. Pag kinain mo ng hilaw, pwede kang makalason. Ito, hilaw to, hindi siya luto. Hindi siya pwedeng winip mo lang, ihahalo mo sa muffin, kakainin mo na, makakalason ka nun, ha? Whip egg white, hindi icing. O next, i-melt natin yung chocolate natin. Wala akong makikita nagme-melt ng chocolate, bubuksan yung apoy, tas nakapatong sa apoy to. Sunog yung ano, sunog yung tsokolate. Proper way, double broiler. Sa tubig. Meron akong mainit na tubig, kumukulo, tapos ipapatong ko siya ron sa ibabaw nung stock pot. Yung mainit na steam, yun yung magme-melt sa chocolate natin. Nagkakaintindihan? Yes, sir. Bilisan, baka mainit yan. Ito na agad, no? Yun, sana. Buo pa, buo. Bilis, no? Bagal. Bango! Na tayo. Anong klase lang to? Anong sulat? Okay lang. Ilang color? Isa lang. Wala naman siyang leavening agent eh. Isa lang. Basta pag may baking powder, baking soda, 3. Pag wala, 1. O tapos, ikikream natin itlog, butter, saka asukal. Sir, bakit ang tawag double bowl? Di ba ang tawag double bowl or ano? Sponge. Sponge method. O kasi po, double bowl kasi dalawang lalagyan. Isa to, tapos isa yung winip egg natin. Nakakit na ako Oo. Kaya sponge kasi yung ano, yung winip natin mukha daw sponge. Kaya ganon. Let's go. Asan yung sponge ko? Ano? Na boss. Wala nang buo. Egg white. Chocolate.
choco chip, no? Sinalagay ka. Baka na boss, dahil mo rito. Egg Ah. wala kasi wala kasi. Egg butter sugar lang. Egg, butter, sugar. Sige, ilagay mo rito, unti-unti. Yung melted chocolate, lalagay natin siya rito. Sikat na siya. Porn star ka na rin. Sayang, maraming nagugutom. Simot. Ano yun? Sarap talaga yun, no? Sarap talaga ng manit, no? Sarap ng manit. Panito eh, no? Sarap din niya sa manit. Ano raw? Ako? Talaga nagtatanong ka na ngayon ng ganyan, ha? At, Siguraduhin mo lang kaya mong panindigan yung tanong mo. Kaya mo sagutin. Ano ka? Gusto mo ba? It's ano? So guys, nilagay ko 1/4 muna. 1/4 lang nung egg whites. O tapos lagay niyo yung half nung natira. Huwag niyong bibiglayin yung lagay, yung unti lang. Para lang umalo. Maging lighter lang yung butter natin. Gumaang. Yan! Na to, may hepa ako. Dapat. Biglang iba. So, easy daw po lang pala. Remaining. So, gumaang na yung butter natin, di ba? Kanina thick yan. So, pino-fold lang natin. O guys, proper term fold. Oo. Ibig sabihin, ini-incorporate natin without losing yung air na isinama natin ng whipping. Then, yung cake flour natin. Yeah. Gawa na yung ano? Nalagay mo na yan. Yan, paamayin lang. Testing ka nga ng isa, kung matigas. Pag malambot, itabi mo na yan. Yung ano na, cake flour. Malambot, malambot. O, ba't nandiyan si Tataylo? Bulsak na yun, ah. Ay, sige. Hindi ko makain siya. Mahirap yan. O guys, listen ha. Bago thoroughly maihalo yung harina, para malesen yung mixing natin, add nyo na yung ano natin. Oh, very good. Marunong na ako mag-bake.
kanina. Ay, oo nga, sir. Nakalimutan natin yung vanilla. Guys, yung vanilla, pagka-cream, ihahalo yung yung vanilla natin. Sorry. Muntik na sumablay. Problema mo kami. Inom mo na yan. Galang Habang mas maliit. Ay boss, aka na lang yung ano natin. Medyo panta kayo, di ba? Yun, no? Meron na. Yun talaga. Ay mga pogi, listen. Bago tayo sumablay. Yung binigay ko sa inyong formula, eksakto yun para sa one tray. Ha? Eksakto yun, sakto. Makakagawa kayo ng isang ganito. So yung may prepare namin, half lang, ha? Kaya dito ko siya lulutuin. Pero pag kayo na yung nag-bake, dito, ha? Okay, sir. Same ingredient din. Same ingredient, walang pinagbago sa yung procedure. Dito Kalahati lang yung quantity niya, sukat lang. Sir, yun. Flour. 250 lang yung ano, sir. Sir, hindi nalalagyan ng ano yun. Hindi na idadas. Dadas. Gusto ko manikit para hindi ko matanggal. may takbo. Talaga. Para pag sumablay, ako sablay na, huwag na natin hatiin. Tinakbo na eh. Pangutak. Mas kay Sam na lang. Oo. Karangin nyo rin ito eh. Magagawa lang. Hindi siya nakakatito. O guys commonly to, kung ganong kataas, hindi na nagliliben yan. Konti Liben lang. man yan, kapiraso lang. Kumakain naman kayo brownies, di ba? Alam Yes, niyo sir. yun. Pag umalis na yan, hindi na siya brownies, cake na yun. Kami nagkakaroon ng cake. Saan Nakikake? Pwede rin yan lagyan ng Nakikake? Dag, may cake na yan. Sarap, very good. Tikman nyo. Tikman nyo. Remedy cake. Yun, sayo. Sir, Pareho lang, 120 lang. sir, ilang minutes? Boss, 10 minutes. Taas mo ba? Last. Saan pwede yung maglagay ng marshmallow? Yung toppings niya, after na. Pwede ka maglagay ng caramel, pwede ka maglagay ng May ganache. ano pa ng asukal? Last talaga. Mahilig kasi ako sa mani. Puro mani. Huwag walang mango yan eh. I know you want